Kaya Chinita, pag pinag-usapan natin ang problema, pag pinag-usapan natin ang karamdaman, hindi yan natatapos. Pero, meron tayong Diyos na magpapagaling at tutulong sa atin. Kaya sabi ng ating nabasa, kung dumating sa iyo ang higit pa sa iyo, sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ang ating kasama daw, ang ating Diyos, sumasa atin ang Diyos, mga minamahal, at ang Diyos na sumasa atin ay nagbigay ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ibigay ng ating mahal na Panginoon? Luke chapter 10 verse 19 ang sabi, narito, binigyan ko kayo ng kamamalaan na inyong yurakan ang mga ahas, mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Kahit anong paraan pa ng kaaway ang sabi, hindi kayo maaano. Baging ang impyerno, hindi magtatagumpay. Walang kapangyarihan. Si Satanas, walang kapangyarihan. Ang tanong, bakit tayo nakikipagbaka? Bakit natin nararanasan ang mga bagay na yan? Dahil tayo ay narito pa sa makasalanang sanlibutan. Pero sabi ng ating nabasa, kasama natin ang mahal na Panginoon. Ang ating Diyos sa langit ay ating kasama. Huwag tayong matakot. Maging si Satanas, ang impyerno ay walang kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng verse 20, gayon may, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong kigalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Pumapalakpak na ba kayo niyan? Yung nakasulat ang pangalan sa langit, pumapalakpak na. Yung malakas na palakpak dahil nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng langit. Lahat magsabing na malakas na praise the Lord. Pag hindi mo naranasan yan, hindi mo maranasan ang kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Diyos. Pag hindi mo naranasan yan, sa makatuwid, hindi mo naranasan, hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, wala kang pangalang nakasulat sa aklat ng langit. Kung maranasan mo, ang sabi, huwag kang matatakot. Palagi mong isipin, ang Diyos ay kasama mo, ikaw ang magtatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At huwag nating kalilimutan ang man of God sa katauhan ng ating beloved pastor ay palaging nasa back of prayer. Basta ang lakad natin ay palaging ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit nating mapapatunayan, ang Diyos ay kasama natin, ang ating pangalan sa lupa pa lang ay nakasulat na sa aklat ng langit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat marunong tayong humarap sa sinasabing takot. Meron sinasabing in the face of fear. Ibig sabihin, pagharap sa takot, mga minamahal. Ang takot kasi, that is sabihin natin, portion ng ating emotion. That is a portion of our emotion. Yung sinasabing fear, mga minamahal. Kasi tao tayo eh. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Parang ulan, mababasa ka. Kahit naman may payong ka, mababasa ka naman, mga minamahal. Pero hindi ka lubusang mababasa dahil meron kang proteksyon sa umbrelang hawak mo. Ganon din naman, mga minamahal. Bahagi ng ating emotion, yung takot. Pero dahil andyan ang takot, higit na andyan ang ating mahal na Panginoon, kaya mas magandang harapin natin ang takot na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basa, kandi po. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verse 27 and 28. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Verse 28, And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. Amen. From the book of Acts, chapter 14, verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Mateo Kapitulo 14, versikulo 27 at 28.
Dapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus at nagsasabi, laksan niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paririan mo ko sa inyo sa ibabaw ng tubig, dito po sa Gawa 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na nagsipanatili sa pananampalataya at sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kariyan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, sabay-sabay na palakpak na may galak, at lahat magsabing ng malakas na praise the Lord. In the face of fear, pag binasa natin yung kasaysayan ni Pedro, mga minamahal, pumunta ka. Kung nasaan ang ating mahal na Panginoon, dapat dun ka. Huwag kang hihiwalay, mga minamahal. Kaya sila Pedro ay nasa bangka, nasa boat, mga minamahal. Nakita nila ang ating mahal na Panginoon nandoon sa dagat. Silang lahat ay natakot. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa verse 27 ng ating nabasa, Matthew chapter 14, ang sabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. Ang Diyos ay Diyos nga. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo ay Diyos nga. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lakasan mo ang loob mo at huwag kang matakot. Ituloy natin ang basa. Sabi ng verse 28, sumagot sa kanya si Pedro, nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Nasaan ang ating mahal na Panginoon? Nasa ibabaw ng tubig. Ang ibig sabihin, isang kalagayang hindi maganda anytime ay maaaring lumubog si Pedro. Pero kung nasaan ang mahal na Panginoon, para mawala ang takot mo at lumakas sa loob mo, kung nasaan ang Diyos, kahit nasa ibabaw pa ng tubig, nasa ibabaw ng bundok, o nasa hangin, nasa ere, pumunta ka ron. Kagaya ni Pedro, lumapit siya sa ating mahal na Panginoon at meron siyang napatunayan na wala ang kanyang takot. Paghakbang niya sa bangka, isang paa, hindi siya lumulubog. Dalawang paa, hindi siya lumulubog. Naglakad siya sa tubig, nakalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi siya lumulubog. Bakit? Dahil ang nilapitan niya, ang Diyos na magbibigay sa kanya ng lakas ng loob, ang Diyos na mag-aalis ng kanyang takot. Kaya ang sabi ng verse 29, at sinabi niya, halika, lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig at pumaroon kay Jesus. Sa madalit salita, nakalapit si Pedro sa ating mahal na Panginoon. Saan siya naglakad? Inilapit ba ang bangka? Nilagyan ba ng tulay? Hindi po. Si Pedro ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Bagamat delikado, alam niyang siya'y lulubog, ang pupuntahan niya ang ating mahal na Panginoon, nakita niya ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Anilagyan natin ang supporting verse, mga minamahal. Ano ba sa akala natin ang pagpunta sa langit? Sabihin natin, magaling na karamdaman ko, pupunta na ako sa langit, tagalangit na ako. Lutas na ang problema ko, masaya lang aking buhay, sagana lang ang aking buhay. Nakapag-aral na yung aking mga anak, may makadominum na, may kanya-kanya ng pamilya. Naglilingkod naman kami sa Diyos, pupunta na kami sa langit. Yun ba ang nakalagay sa banal na kasulatan? Hindi yun ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ano ang nakalagay sa banal na kasulatan? Sabi ng ating nabasa, Acts chapter 14, verse 22, pinatibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Paano sila pinatibay? Ang sabi, inaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Yung aral, kailangan natin manatili sa pananampalataya. Yan ang pangaral na palagi nating napakinggan sa ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved Almost Pastor, our beloved Mama Dear. Maging sa Talipaw, Hulu-Sulu, anong sabi ng ating ginagalang mahal pastor? Ilang porsyento ang inyong pananampalataya? Pagka 99, pugutan sila ng ulo, iwan. Pero lahat sila, ang kailangang isagot ay 100% na pananampalataya. Yun ang sinasabing pinatibay ang mga alagad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi, sa maraming mga pagkapighatian,
ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Saan tayo papasok sa kaharian ng Diyos? Sa magitan ng maraming kondominium, sa magitan ng maraming lupa, maraming business, maraming sasakyan, papasok ka sa kaharian ng langit. Yun nga ang mag-aalis sa'yo, papunta sa kaharian ng langit. Doon ka mapopokus, yung pinag-aralan mo, yung diploma mo, yung natatanggap mo, yan ang mag-aalis sa'yo sa kaharian ng langit. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng maraming pagsubok, tayo ay papasok sa kaharian ng langit. Yung palang pagsubok ang kailangan, mga minamahal, prerequisite yan. That is the prerequisite for you to be able to enter into the kingdom of God. Without that prerequisite, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Kaya pag alam mo ito, haharap ka sa pagsubok, hindi ka natatakot, harapin mo! Pagsubok, harapin mo! Huwag kang palipat-lipat, huwag mong takbuhan, harapin mo! Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, na mamagitan ng maraming pagsubok, palagi nating alalahanin na tayo ay papasok sa kaharian ng langit. Dahil pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal, at hindi ka pumasok sa kaharian ng langit, merong tinatawag na place of torment, where worms is diet not and fire is never quenched. Ano yung place of torment? Yan yung hell. Ipinangaral lagi ng ating beloved Honorable Peres and the Lord na sa banal na kasulatan. Hell is the place of torments where worms diet not and fire is never quenched. Pag hindi ka nakapasok sa langit, hindi mo ginamit ang pagsubok, natakot ka, hindi ka pumasok sa langit, babagsak ka sa impyerno, lalong walang katapusan ang pagsubok mo. Yung trials mo will be never end. Walang katapusan. Bakit? You will be tormented day and night forever and ever. Saan? Sa tinatawag na place of torment. Ang kasama mo dyan, apoy na hindi napupugnaw at uod na hindi namamatay. Salubungin na lang natin ang sinasabing pagsubok. Sinasabing facing battles with trial, with God. Harapin natin ang laban na kasama ang ating Diyos. Ang pagsubok o ang laban, gamitin natin para tayong lahat pumasok sa kaharian ng langit. Kaya ikaw na baguhan, bakit ka nandyan? Kagaya namin. Ako'y narito may ketong pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang karamihan dyan, TB diabetes, asthma, goiter, heart disease, mga cancer, mga tinaningan na ng doktor, hanggang ngayon buhay pa. Kaya nga nakabebless yung ating mga kapatiran kahit saan, mga lola na sila ngayon, mga minamahal. Yung apong inaalagaan, nagsilaki na, nagkaroon ng apo sa tuhod, paulit-ulit na apo. Pero sila, andyan pa rin, nangangatugman ng puhon, halos hindi na makita ang daraanan, isang kanilang pangarap, makalating sa gawain ng ating mahal na Panginoon at namahina ang presensya ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya kayong mga anak, mga apo, napakaswerte nyo habang buhay pa ang mga lola nyo. Samahan nyo sila sa gawain. Habang kayo ay ginaguide ng mga lola nyo sa gawain, samahan nyo sila para pagpikit ng kanilang mata, sanay na kayo, hahanapin nyo palagi ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag hindi nyo hinanap ang gawain ng mahal na Panginoon, ang kalaban ay darating at darating, hindi nyo kasama ang mahal na Panginoon. Ang kaaway ay darating, hindi nyo kasama ang mahal na Panginoon. Ang kaaway, dadaling kayo sa tinatawag na impyerno. Ang kasama nyo dyan, hindi ang lolo't lola nyo. Hindi ang mga magulang nyo. Ang kasama nyo dyan ay sinasabing uod at apoy na hindi namamatay. Kaya sabi ng ating nabasa, patibayin natin ang ating sarili. Sa magitan ng ating pananampalataya at sa mapagitan ng maraming pagsubok, gawin nating hagdanan upang tayo'y pumasok sa kaharian ng langit. Kaya meron sinasabing the delight of duty. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kailangan meron tayong saya sa ating tungkulin. Lahat tayo may tungkulin. Kahit na ordinary member ka, kahit na ikay ginagamit sa banal na ubasan, mga awit, mga ral, lahat tayo may tungkulin. Kailangan meron tayong saya sa ating tungkulin, sinasabing the delight of duty. Basa, kindly po. The book of John, chapter 14, from verse 15 up to verse 18. If you love me,
keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. The book of Proverbs, chapter 4, verse 6. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Iba sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 14, talatang 15 hanggang 18. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang suma sa inyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala naman. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 6. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. The delight of duty, ibig sabihin ang saya sa tungkulin. Kinakailangan meron tayong saya sa ating tungkulin. Masaya kami sa aming tungkulin. Ako sasabihin ko, masaya ako sa aking tungkulin. Wala na akong hihingin pa sa mahal na Panginoon. At ginagampanan namin ang aming tungkulin, mga minamahal, hindi sa aming sariling kakayanan. Wala kaming kakayanan. Lalo na ibang lingkod, walang kakayanan. Kasi nung unang magbasa ako ng banal na kasulatan, hindi ko nga ito maintindihan. Lalo na yung King James Version, hindi ko nga maintindihan. Yung salita ng repentance, redeem, hindi ko nga maintindihan ano ang ibig sabihin nun. Pero pag nagbasa ako ng libro sa National Library, malaking libro dun yung mga architectural word, naintindihan ko. Nagtaka ko bakit nung basahin ko banal na kasulatan, hindi ko maintindihan. Yun ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nag-dictionary pa ako, yung King James Version natin. Nag-dictionary pa ako para maintindihan ko. Lalo lang mangaral. Ang ibig sabihin, pinagpala tayong narito. Tayong lahat, pinagpala. Bakit? Dahil pinili tayong totoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Diyos ang pumili sa atin, hindi niya tayo iwanan sa ating mga laban. Kaya dapat maging masaya tayo sa ating tungkulin. Yung purity ng ating beloved, almost not part of our beloved Mama Dear, paulit-ulit, pag nadaanan ko, lagi kong sineshare. Sabi ng ating beloved Mama Dear, ang tunay na Kristiyano, hindi yung mapalalanginin. Bakit? Kami mapalalangin kami. Batas nga sa aming bahay, pag 7 taong ka na, kailangan marunong ka nang magbasa ng paulit-ulit, manalangin rather ng paulit-ulit. Meron kang hawak. Alam niyo na ibig ko sabihin. Hindi ba? 10 ama namin, 10 ganito, dapat marunong ka nun. Mapanalangin kami. Nanay ko Kapampangan. Linggo-linggo may padasal sa aming bahay. Mapanalangin kami, mga minamahal. Pag nakadaan kami sa sambahan, panalangin. Palaging may panalangin. Pero tama ang sabi ng ating beloved Mama Dear. Ang tunay na Kristiyano, hindi yung mapanalanginin, mga minamahal. Ang tunay na Kristiyano ay yung totoong gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi, the delight of duty, ang saya sa tungkulin, dapat masaya tayo. Sabi ng ating nabasa, kung inyong iniibig, sabi ng mahal na Panginoon, ay tuparin nyo ang aking mga utos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, dadalo ako tuwing linggo, walang absent, Merkules, ngayon may overnight prayer na kami, walang absent kasi iniibig kita. Ang tanong, tinutupad mo ba ang utos ng Diyos? Iba kasi yung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos at wala kang absent, iba rin yung tinutupad mo ba ang utos ng Diyos? Pag-uwi mo ba, utos pa rin ang mahal na Panginoon ginagawa mo? Baka naman nandito ka lang. Dahil enjoy ka, nandito ka. Di ba? Masarap pakinggan ang mga patotoo.
Talaga naman nakapagpapalakas ng pananampalataya. Pero pag uwi natin, hindi naman utos ng Diyos ang ating tinutupan. So, hindi tayo masaya sa ating tungkulin. Ang masaya sa tungkulin, kahit saan ka naroon, ang tinutupad mo ang utos ng ating mahal na Panginoon dahil iniibig mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Ang sabi rito, kayo'y bibigyan ng mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailan paman. Ituloy natin ang basa, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matatanggap ng salibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Anong meron tayo? Dapat tayong maging masaya. Meron pala tayong comforter. Meron tayong mga aliw, sabi ng ating nabasa, ibibigay ito ng ating amang nasa langit, siya'y nakikilala natin, hindi nakikilala ng silibutan, wala ang salibutan ito. Tayong totoong anak ng Diyos, ang meron nito, sa atin ito ibinigay ng ating amang nasa langit. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasabi, siya ang ating mga aliw. Sabi ng verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Babalik ang ating mahal na Panginoon. May Espiritu ka na ng Diyos, babalikin ka pa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, para ano? Para ibigay sa iyo ang sinasabing complete salvation and redemption. Ibig sabihin, kompletong kaligtasan at katubusan na manahin mo ang ipinangakong langit ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat maging masaya tayo sa ating tungkulin. Ang ibig sabihin, ginagawa natin ito ng may saya. Hindi dahil meron tayong kailangan. Naglilingkod tayo sa Diyos, may saya. Pumapalakpak ng may saya. Sumisigaw ng praise the Lord na may saya. Hindi napipilitan lang. Mga minamahal. Bakit? Dahil meron tayong saya dapat sa ating tungkulin dahil ang nasa atin ay ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nagsasabing hindi tayo iiwan at muli ang Diyos ay paparito. Kaya finally, mga minamahal, merong sinasabing God's delight. God's delight ang ibig sabihin, kasiyahan o kaligayahan ng Diyos. Ano ang kaligayahan ng Diyos, mga minamahal? Yung magbana tayo ng buhay na walang hanggan. Malulungkot ang Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi ka pala nagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw na baguhan, malulungkot ang mahal na Panginoon. Kung pagkatapos mong tanggapin siya at pagpalain siya, hindi ka na nagpatuloy. Dapat magpatuloy ka. Ibalita mo sa Jesus Miracle Crusade, may Diyos na totoo, may Diyos na buhay, may Diyos na makapangyarihan. Pag nakipagbaka ka, kasama mo ang Diyos na nakilala mo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang ibang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Last verse, kindly, maghanda po ating manugtog at mga magpaawit. From the book of 1 Timothy chapter 1, verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful and putting me into the ministry. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse na tayo. Ibigay natin na isang masigabong palakpak na may galak para sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God's delight. Facing battle with God, facing battles with God, o pagharap sa mga laban na kasama ang Diyos, at ang Diyos sa atin ay may kagalakan o may kasiyahan. Anong kasiyahan ng Diyos? Sabi ng ating nabasa, unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 12, ang sabi mga minamahal, tayo daw ay gagawing tapat ng mahal na Panginoon. Aariing tapat. Ibig sabihin, ano man ang ating pagkatao noon, kalilimutan ng mahal na Panginoon. Yung bago mong pagkataong ibinis ng Diyos
Sabi, nung ikaw ay ubautismuhan sa pangalan ni si Kristo, ibinis mo si Kristo. Kaya ang tawag sa iyo, isang bagong nilalang, wala na ang lumang bagay, narito ang lahat ay pawang naging mga bago. Bakit? Dahil kasiyahan ng Diyos na tayo ay ariing ganap, ariing tapat. At ang sabi mga minamahal, tayo'y inilagay sa paglilingkod. Kasiyahan ng Diyos, dito tayo, ilagay tayo sa paglilingkod. Dahil tayo lahat mapaglingkod sa Diyos, pero sa maling paraan. Kaya para hindi masayang, kasiyahan ng Diyos, tayong lahat ay inilagay sa tamang paglilingkod. Inari na tayong tapat, inilagay pa tayo sa paglilingkod, kaya kaya nating harapin ang laban, basta kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Mga kasama niyong baguhan, nasa left and right wings, mga nasa ilalim, nasa kantin na kumain, nasa garahe, sa likod, at dyan sa ating main entrance, puntahan nyo sila. Sabihin nyo sila sa kanilang, hinihintay sila ng ating mahal na Panginoon. Para pag uwi nila, kung may labanan, kasama nila ang Diyos sa kanilang pakikipagbaka sa makasalanang buhay na ito. Ihintayin natin sila sa harapan. Tayo po'y umawi.